Kuya! Walang niya ka. Ano ba? Papatay mo ba ako? Papatay mo ba ako? Eh, ano malay ko, ikaw pala yung natutulog dyan. Nakatakip yung mukha mo. Kailan ka pa nakalabas? Kahapon lang. Akala ko binangungot na ako sa ginawa mo eh. Eh kasi nga, wala ka man lang abiso sa akin na lalabas ka na pala. Di sana nasundo kita. Eh tol, parati ka naman ganyan eh. Pabigla-bigla ka sa lahat ng bagay. Saan ka ba galing? Bakit bumagdamag kang wala? Hoy, Gary, baka kung ano-anong yung ginagawa mo. Naghahanap buhay na ako. May grupo ako, tumutugtog ako, at kumakanta na rin ako. Ikaw? Kumakanta? Tumutugtog? Kailan pa nasira ang ulo mo? Paano mo nagawa yung may-ari ng club, ha? Wala nung makulong ka. Natuto na akong buhayin ng sarili ko. Ayun, kinuha ako ng grupo, sinama nila ako. Tsaka bakit? Marunong naman akong kumanta. Di tulad mo, boses pala ka. Tsaka kuya, kinukuha to ng Viva Records. Hindi mo tinanggap dahil pinag-iisipan mo pa. Ganon. Pero alam mo kuya, natutuwa ako eh. Nakalaya ka na. Di magkasama na naman tayong dalawa. Magsasawa ka na naman sa mukha ng kuya mo, ha? Kuya, aray! Aray! Kuya, tama! Siya pala, kuya. Puntahan mo naman ako sa club mamayang gabi, oh. Dalawin mo ako. Anong club? Sa Caljam. Caljam? Oo. Hindi ba? Huh? O, sige, sige. Okay. Inay! Inay, dali! Bakit anak? Nakita mo ba yung kwarto ko? Ang laki-laki, ang ganda-ganda! Alam mo ba, Inay? May kasilyas na hindi na tayo kailang magtabo at mag-igib. Dahil binuksan mo lang yung gripo, may tubig na! Naku, nakita mo itong kusina? Ang lakas ng tubig sa Talaga? gripo, malaki pa! Nakita mo yung kwarto ng kapatid mo? Ang luwag! Ang saya-saya ko, anak! Naku, anak! Anak, ang bilis-bilis ng pangyayaring ito. Kung kailan lang, masikip at maruming lugar tayo. Pero ngayon, eto na, nasa palasyo tayo. Palasyo, anak! Bilang yan ang darating sa inyo. Isang katutak na bread pan dadaan sa mga kamay nyo. Just leave it to Chito. Leave it to Chito at babaguhin ko ang guhit ng palad. Uy, Chito, ano ba talaga ang story at nangyari ito? Alalahanin mo, wala kami babae sa bahay na ito, ha? Yan ang diskarte ni Chito at si Chito lang makakagawa. Siyempre, kung wala yung talent at beauty ni Jessica, wala lahat to. Inay, natuwa po sa akin si Mr. Armand. Alam mo po, nagustuhan niya po yung boses ko at saka yung mga arte-arte ko sa entablado. Hindi ba, di ba? Alam niyo, Nay, nung una niya ako nakita, titig na titig siya sa akin. Tapos, hinaplos-lapos na po yung braso ko. Sabi niya, ang lagu-lagu daw po ng mga balahibo ng braso ko. At yung binti ko raw po, maganda raw po yung korte ng binti ko. Hinaplos niya rin. Alam mo, Inay, siguro, kung may awa ang Diyos, ito na siguro ang umpisa na pagbabago ng ating buhay. Di ba, Inay? At umpisa lang yan ang pagbabago ng ating future. Ayusin ko muna mga gamit ng bahay nyo dahil nakakaya naman na walang maupuan dito si Chito. Chito, may
itatanong sana ako sa'yo. Sure. Alam mo, maligayang anak ko sa mga nangyayaring ito sa buhay namin. Kitang-kita mo naman sa mukha niya eh. Pero, hindi naman kaya mapahamak si Jessica pagdating ng araw? Hindi ko kilala si Arman. Baka sa mga darating na araw eh, Amor, come on. Just leave it to Chito. Have faith in me. Wala kayong dapat ikatakot.